Mga kwento ni Fermo. Mapagpalang araw, Sir Seth. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay hango sa totoo kong karanasan nung ako'y minsang umuwi sa probinsya namin. Tawagin niyo na lamang po akong Tere. Hindi ko tunay na pangalan. Kasalukuyang naninirahan dito sa lugar ng San Jose del Monte, sa may Bulacan, kasama ng aking pamilya. Nangyari ang karanasan kong ito, dekada 90. Nasa edad 18 ako na mga panahong yon, at kasalukuyan pang nakatira ang aking pamilya sa Iloilo. Nung mga panahong yon ay nasa liblib na bahagi pa kami ng aming baryo. Mga 1 oras muna ang kailangan naming lakarin para makarating sa sentro ng lugar. Ang bahay namin ay gawa sa kawayan, pawid ang bubungan. Meron din itong silong na nasa 2 metro ang layo mula sa lupa. Ginagawa namin yung lagay ng panggatong at iba pang mga gamit. Minsan din ay doon tinatali ng aking ama ang mga alaga niyang manok na panabong. Dahil sa salat kami sa buhay at nagnanais makaahon ay nang tumungtong ako sa edad na 18, nagpasya akong lumuwas na Manila para makipagsapalaran at magtrabaho. Wala namang nagawa ang mga magulang ko dahil unti-unti na rin kaming nababaon sa utang. Sakitin ba yung punso kong kapatid na madalas dinadala sa pagamutan? 5 magkakapatid din kasi kami at ako ang panganay. Siyempre bilang nakakatanda ay kailangan kong gumawa ng paraan para makatulong sa pamilyang nag-aruga sa akin noon at mga nakababata akong kapatid. Nang magtungo ako sa may syudad ay lakas loob at kapal lang na mukha ang aking dala. Wala naman akong kakilala eh. Mag-isa lang talaga akong nakipagsapalaran noon. Sa kabutihang palad naman ay nagkaroon ako ng maayos na trabaho. Isang kahera po ang naging trabaho ko sa isang malaking tindahang hindi ko na lang papangalanan. Hindi pa kasi ganon kahigpit noon at kahit malalaking tindahan ay mabilis lang makapasok kung nanaisin mo talaga. Hindi gaya ngayong panahon na napakaraming kailangan bago ka makapasok ng matinong trabaho. Naging maayos naman ang buhay ko. Dala na rin siguro ng kasipagang taglay ko at nakakasundo ko din ang mga katrabaho ko noon. Stay in ako kung saan ako nagtatrabaho kasama ang mga kasamahan ko. Malaki ang tindahang yun at mahigit 6 kaming kahera na nagpapalitan. Habang ang mga boy naman na taga-ayos, marami din. Doon ay marami akong nakakasalamuha at nakikilala. Dahil sa likas din sa akin ang pagiging kwela at palakaibigan, kung kaya't naging kaibigan ko ang iilan naming mga suki noon. Hanggang sa umabot na ako ng ilang taon doon at nang uminad ako ng 23, tumaas na ang ranggo ko sa pinagtatrabahuan ko. Siyempre kasabay noon pagtaas ng sahod ko. Doon ay nakilala ko din ang lalaki na nagpaibig sa akin. Si Karyas, anak ng may-ari ng pinagtatrabahuan ko noon. Matagal ko na siyang kilala. Paminsan-minsan ay nagtutungo ito sa tindahan at tumutulong sa kanyang ina sa pamamalakad doon. Pero dahil sa pagiging tahimik at kimi niya ay hindi na ako nagkaroon ng pagkakataong maging malapit sa kanya. Nung una'y binabaliwala ko lang din ito dahil batid kong anak siya ng may-ari at malabong magkagustuhan kami. Pero hindi nagtagal. Napapansin kong padalas na ng padalas ang pagtambay nito sa tindahan. Hindi ko naman yun binigyang pansin dahil tindahan naman nila ang pinagtatrabahuhan ko. At sino ba ako para questionin ang gagawin niya? Maging ang pambubuyo ng mga katrabaho ko na madalas umano nilang nahuhuli ang lalaki na nakatingin sa akin. Isinasantabi ko lang. Naroon naman kasi ako para magtrabaho at hindi para gumawa ng kung ano-ano. Hanggang sa ayon, hindi ko na inaasahan or hindi ko inasahan
naging kaklose ko na siya. Tuwing day off ay madalas siyang mag-aya lumabas at mamasyal. Dahil probinsyana ako at gusto ko din namang makapasyal paminsan-minsan, sumasama ako sa kanya. Hanggang sa umabot na nga sa puntong nagtapat na ito sa akin ang nararamdaman niya. At naging magnobyo at nobya na kami. Naging mabilis ang relasyon namin ni Carias. Pero kahit gano'n na hindi ko pa rin nakakalimutan ang aking pamilya sa Iloilo. Patuloy pa rin ang pagsuporta ko sa kanila. Ako nang nagpapaaral sa iba kong kapatid kaya naman hindi pwedeng baliwalain ko lamang ang mga ito. Naging seryoso ang relasyon namin ni Carias. Hanggang sa dali niya ako sa kanila at formal na pinakilala sa mga magulang niya. Hiyang-hiya pa ako dahil amo ko sila. Naisip ko na baka may kung anong masabi na nakipagrelasyon ako sa anak nila noon. Pero wala namang naging pagtutol sa magulang ng lalaki noon. Noon pa man ay mabait na talaga ang mga ito. Magiliw nila akong tinanggap. Doon ko pa nga lang napag-alaman na malapit lang din pala sa Iloilo ang probinsya nila. At lumipat lang din sila sa lungsod para makahanap ng magandang buhay. Nang araw na yun ay nanatili ako sa bahay nila Carias. Sa kwarto niya na ako pinatulog ng mga magulang niya. Dahil ayon sa mga ito, hindi na kami mga bata at naghahabol din daw sila na magiging apo noon. Magti-30 anyos na kasi si Carias noon, Sir Seth. Siyang bunso sa kanilang tatlong magkakapatid. Magkakapatid kasi tatlo. Hindi pwedeng dalawa lang kasi pag dalawa, magkapatid lang yung term. Yun po nag-correct sa akin sa comment section. Ang mga nakakatanda naman sa kanya ay kapwa wala pa ding mga asawa at anak. Na mga panahon yun ay naging mapusok kaming dalawa ni Carias kaya naman may nangyari sa amin. Dahil sa busilak naman ng pagmamahalan namin ay sinigurado sa akin ni Carias na pananagutan niya ako sa anuman ang nangyari noon. Makalipas ang 2 buwan, nagpa siya akong magbakasyon sa probinsya namin. Piyesta doon at matagal-tagal na rin akong hindi nakakauwi sa amin noon. Nang sabihin ko ito sa aking nobyo, ay hindi naman nagdalawang isip si Carias na sumama. Nang sa ganun naman ay makilala niya na ang mga magulang ko at para na din maging legal ang relasyon naming dalawa. Habang lulan kami ng bus at nasa daan na patungo sa destinasyon namin, may napansin akong isang matandang babae sa kabilang parte at unahan ng upuan. Pareho kasi kaming nasa gitnang bahagi ng bus at nasa tabing bintana naman ang nobyo kong si Carias. Mahihiluin ito at hindi siya sanay bumayahe na malayo. Pansin na pansin ko ang panay na paglingon ng matandang babae sa gawi ko. Nung una, inakala kong hindi ito sa aking tumitingin. Pero hindi naglaon, napagtanto kong ako talaga ang sinisipat ng matanda. Bahagya naman akong nakaramdam ng kaba. Weirdo ang kinikilos ng matandang babae. Hindi naman sa panghuhusga pero hindi kaaya-aya ang itsura nito. Halos mapuno na kasi ng katarata ang kanyang mga mata. May patsi-patsing kulay puti sa mukha na kung tawagin sa amin An-an. Kulubot na rin ang balat nito sa kamay at puti na ang lahat ng buhok. Sa tingin ko ay nasa edad 60 na mahigit ang babae. Nakatalukbong pa ng manipis na balabal na kulay itim. Pero kahit anong kubli nito ng kanyang mukha sa balabal, ay ramdam na ramdam ko ang mga tingin niya. Makaraan ng mahabang biyahe ay hindi pa rin nawawala ang kabang nararamdaman ko. Hanggang sa sumakay kami ng barko patawid ng dagat. Saglit akong nagpaalam kay Carias para bumili ng makakain. Nakaramdam kasi ako ng gutom at hindi na ako nagpasama sa kanya para bumili dahil malapit lang naman ang bilihan nun. Mula sa kinauupuan namin ay tanaw lamang ito. Matapos kong maabisuan ng nobyo ko ay tumayo na ako at nagtungo sa bilihan. Habang bumibili, bigla na lang may tumapik sa balikat ko. Nang tingnan ko kung sino ang gumawa nun,
nakita ko ang matandang babae na seryosong nakatingin sa akin. "Mag-iingat ka, iha. May nagbabadyang panganib sa inyo ng dinadala mo." Wika nito sa mahinang boses at dagling kinuha nito ang isang kamay ko't nilagay roon ang isang barya. "Kung pwede, huwag ka nang tumuloy sa pupuntahan mo. Delikado ang buhay niyo." Naguguluhan akong tinanong siya kung ano ang ibig niyang sabihin nun. Pero bago pa man makapagsalita ang matanda, dumating na ang isang babae at hinawakan sa magkabilang balikat ang matanda nun. "Nandito ka lang pala, Lola. Hindi po ba sinabi ko na huwag kang aalis dun sa kinauupuan natin? Halika na po. Miss, pagpasensyahan mo na po si Lola." Sambit ng babae at inakay ng matanda papalayo. Nagtatakang napasunod na lamang ako ng tingin sa dalawa. Saka tininan ko ang baryang inilagay ng matanda sa kamay ko. Gawa yun sa tanso. Yun bang sinaunang barya na malalaki? Napahugot na lamang ako ng malalim na hiningat. Ibinulsa ang bigay ng matanda nun. Hindi ko alam, Sir Seth, kung bakit ko din talaga itinago yun. Dapat tinapon ko na, diba? Pero siguro parang natuwa na rin ako gawa ng... Siyempre minsan lang magkaroon ng ganung barya na hawak ko eh. Kumbaga malay mo, mahal pala yun pag binenta. Matapos kong bumili ay bumalik na rin ako agad sa kinauupuan namin ni Karyas. Magmula noon ay hindi na maalis-alis sa isipan ko kung ano ang nais iparating sa akin ng matanda. Hanggang sa makababa kami ng barko. Nang makabalik na kami sa bus at nasa daan na ay biglang sumama ang pakiramdam ko. Nakaramdam ako ng paghilo at pagsusuka noon. Agad naman akong inaalalayan ni Karyas sa pag-aakalang dinadagat lamang ako. Dahil sinabi ko din sa kanya na hindi na ako sanay bumiyahe ng malayo at matagal na akong hindi nakakauwi sa amin noon. Magmula kasi nang lumuwas ako ng syudad at nagtrabaho, hindi pa ako nakakauwi sa probinsya. Nangihinayang kasi ako nun sa perang magagastos ko na malaking tulong na sa mga magulang at kapatid ko. Halos buong isang araw na kaming bumabiyahe kaya hindi nakakapagtaka kung mahilo at magsuka man ako nun. Bago nga namin marating ang sentro ng Iloilo, magdadapit hapon na. Muli ay nagpaalam ako saglit sa nobyo ko na magbabanyo lamang ako malapit sa terminal ng mga tricycle, kung saan kami sasakay papunta na sa baryo namin. Nang malapit na ako sa banyo, may matandang lalaking nasagi ko ng hindi sinasadya dahil sa pagmamadali ko noon. Agaran akong humingi ng paumanin sa matanda. Biglang sumagot ang matandang lalaking ito. Tumitig muna sa akin bago binitawan ng mga katagang. "Mag-ingat ka, iha. Baka malaglag yung dinadala mo." Dahil sa narinig kong sinabi ng lalaki, naalala ko yung babalang sinabi ng matandang babae na nakasabay ko sa bus noon. Napansin ko pa ang malalim na pagkatitig ng lalaki sa tiyan ko bago ito tuluyang lumakad palayo. At baka sa mukhang hindi ito natuwang nabangga ko siya. Pero dahil ihing-ihi na ako ay hindi ko na lamang yun pinansin pa. Isa pa, naramdaman ko na namang tila babalik na dagsikmura ako noon. Pagkabalik ko sa kinaroroonan ni Karyas, tinanong niya ako kung ayos na ba ako noon. Sinabi ko na lamang na ayos lamang ako at huwag nang mag-alala dahil baka dala lang talaga ng mahabang biyahe kaya ako nahilo at nasuka noon. Nang papasakay na kami ng tricycle noon, bale diretso na po ito sa kung saan nakatira yung mga magulang ko. Doon ko napansin na para bang pinagpapasapasahan kami ng mga tricycle driver. Ang tanong pa nga ng isa ay kung sigurado ba kami sa lugar na pupunta namin. Tinanong kami kung anong gagawin namin doon at sino ang pupuntahan namin.
Dagdag pa ng isang tricycle driver doon. Hindi na daw sila bumabiyahe doon sa lugar na yon. Malayo-layo at liblib na ang lugar na yun, Iha. Bibihira na lamang ang may bumabiyahe doon. Ganito na lang. Mukhang dayo pa naman kayo. Dagdagan nyo na lang yung bayad para may maghatid sa inyo doon. Suwestyon ng isa. Dahil sa inasta ng mga driver ay inakala ko pa noon na nagkamali kami ng binabaan. Pero kahit anong isip ko ay tandang-tanda ko naman ang paradahang yon dahil nag-iisa lamang naman talaga yon. Magdagdag na lang kayo para maihatid na kayo doon. Wala na kasi talagang bumabiyahe doon eh. Lalo na't magdidilim na. Sambit pa ng isa. Takang-taka ako noon. Napatingin naman ako sa nobyo ko at naisip na baka ito yung tinutukoy nilang dayo kaya iniisahan kami. Kumbaga, syempre Sir Seth, diba? Baka modus yun. Na kunwari hindi sila naghahatid doon pero ang totoo, magpapadagdag bayad lang. Sinabi ko na doon nakatira ang mga magulang ko na hindi kami dayo. Doon ko na lang din sinabi na dadagdagan ko na lamang yung bayad doon. Gawa nang wala na eh. Uwing-uwi na talaga ako. Nagkatinginan pa mga ito na parabang nag-uusap sila sa pamamagitan lamang ng kanilang pagtingin. 300. Ayos na ba yun? Tanong ni Karyas noon. Napakalaki na halaga na kasi ng 300 ng mga panahon na ito. O 300 daw. Sigunta ng isa. Inakala ko pang kakagatin agad nila yon dahil malaking pera na talaga ang 300 at hindi na ito biro. Pero nagtutulakan pa rin ang mga ito na parabang takot na takot bumiyahe patungo sa baryo namin. Ikaw na tol, di ba may sakit yung anak mo? Kunin mo na yan, malaking bagay na yan. Pero tol, 500. Gagawin ko ng 500 para makaalis na tayo ngayon din. Malapit na gabi at pagod na rin kami. Malayo pa kasi yung pinanggalingan namin eh. Biglang sabi ni Karyas doon, na halatang hindi na natutuwa sa mga kaharap namin. Sige na, sakay na. Tara na, bilisan nyo. Sambit ng tricycle driver na yung merong sakit yung anak. Bago ito umalis, lumingon ito sa mga kasamaan niya at sinabi ang mga katagang, mga pre, kapag hindi ako nakabalik bago ang hating gabi, alam niyo na yung gagawin ha? Nais ko magtanong at usisain kung bakit ganun na lamang ang panggamba nilang bumiyahe sa baryo ng mga magulang ko. Hindi ko na nagawa pa. Pinasakay na kasi ako ni Karyas at inilagay na rin ito ang mga kagamitan namin sa kalumarga na. Habang nasa loob kami ng tricycle, kinikwento ko kay Karyas sa matandang lalaki na nakabangga ko sa may banyo. Sinabi ko rin na naamoy ko ang matanda. Napakabaho nito na mas lalong nagpapabaliktad ng sikmura ko. Baka naman dala lang sa pagkahilo mo kaya akala mo mabaho yung matanda. Sambit ni Karyas. Makalipas ang kalahating oras, narating na namin ang baryo. Nang makababa kami ng tricycle at nakapagbayad si Karyas, dali-daling pinaharurot ng driver ang motor nito pabalik sa may sentro nun. Hindi talaga mawala-wala ang pagtataka sa aking gawa ng kakaiba yun eh. Nang ilibot ko yung paningin ko, medyo nanibago ako sa lugar. Iba ang baryo na inaasahan kong dadatnan ko kesa sa lugar na bumungad sa akin noon. Inaasahan ko kasing maunlad na ang baryong kinatitira ng mga magulang ko. Yun bang simentado na yung daan, bato na yung iilan sa mga bahay, may mga tindahan na o di kaya may mga postin ng ilaw o kung ano pa mang sinyalis na nagbago ng isang komunidad. Lalo na kasi Sir Seth, at habang papunta kami dito sa lugar na ito, malaki na talaga yung pagbabago ng dinaanan namin sa bandang Iloilo. 5 taon rin kasi akong nawala
At imposibleng hindi man lamang umangat ang lugar na kinalakihan ko, di ba? Pero yun lang. Ang lugar na bumungad kasi sa akin, para bang mas lalong naghirap ang baryong yon. Marami na rin ang patay na punong kahoy sa paligid na para bang dumaan sa malaking sunog ang baryo. Wala nang magaganda at malalagong halaman ng mga kabaryo namin sa gilid ng daan. Sira-sira na rin ang magagandang mga kabahayang gawa sa kahoy. Ang dating medyo maingay naming lugar pagdating ng hapon dahil sa mga kabataang naglalaro sa labas, napakatahimik na para bang wala nang naninirahan at abandonado ng lugar. May ilang tao naman akong nakikita sa paligid pero ramdam ko ang pagiging mailap ng mga ito. Yung iba pa nga, nagtatakbuhan papasok sa kani-kanilang bahay. Kaagad na naglakad na kami ni Karyas patungo sa bahay ng aking mga magulang. Nasa may bandang gitna kasi yon ng baryo at kailangan pang maglakad ng ilang minuto. Habang naglalakad, ramdam ko yung mga mata ng ibang taong nakasunod sa amin noon. Laking pagtataka ko kung bakit bigla na lamang naging ganon ang mga tao sa baryo. Dati-rati naman, tuwing may dayo o galing syudad, ay sinasalubong ng mga ito at maggiliw na tinatanggap. Nang tuluyan na kaming makalapit sa bahay, agad na tinawag ko ang aking ina. Nakailang tawag pa ako bago lumabas sa mga ito. Na makita ko ang aking ina sa pinto ng bahay. Gulat na gulat ang itsura nito at halos hindi makapaniwalang nakita ko. Bukod sa pinagsabihan ako, Sir Seth, na hindi ako nag-abisong uuwi ako, pinagmamadali niya kaming pumasok sa loob nun. Gusto ko po kayong sorpresahin, Nay. Nako, ikaw talaga. Bilisan niyo na't nasa loob ang iyong ama at mga kapatid. Bago pa ako makapasok ng bahay ay lumingon pa ako sa daanan. Hindi ko alam kung namamalikmata lamang ako pero meron akong napansing tao doon sa dinaanan namin. Nakahinto lamang ito doon sa gitna, na para bang nagdadalawang isip ko maglalakad pa ito palapit. Pumasok ka na, Tere. Madali na't isasara ko na yung pinto. Rinig kong sabi ni Inay. Nakita kong sinaradong maigi ni Inay ang pintuan. May isinabit pa itong tinik na makabuhay. Nagsaboy din siya ng maraming asin sa tapat mismo ng pinto nun. Tinanong ko si Nanay kung bakit at anong ginagawa niya. Wala akong ka-idea noon kung ano ang kababalagang nangyayari sa mismong lugar namin. Ang sabi ni Nanay, mamaya niya na lamang umano ipapaliwanag. Ang importante umano ay nakarating na kami ng ligtas nun. Naging maayos ang gabing yon. Naipakilala ko ng maayos sa mga magulang ko si Karyas. At doon nga din mismo, hiningi ng lalaki ang kamay ko sa mga magulang ko noon. Gaya ng mga magulang ni Karyas ay laking pasasalamat ko dahil wala namang naging pagtutol ang mga magulang ko noon. Masaya din ang mga ito at nakatagpo ako ng lalaking tanggap ako kahit na hindi ako galing sa mayamang pamilya. Puro kamustahan at kwentuhan ang ginawa namin. Tuwang-tuwa talaga ang mga nakababata kong kapatid sa mga pasulubong namin ni Karyas sa kanila. Pero sa kabila ng saya namin, pansin na pansin ko ang pagkabahala sa mga mukha ng magulang ko. Lalong-lalo na sa aking ama na tahimik lang sa isang tabi. At tila ba ang lalim ng iniisip niya nun. Matapos ang maikling kasiyahan namin ay nagsipagtulog na kami. Bandang 2:00 na madaling araw, nagising ako gawa ng nauuhaw ako. Dali-dali na akong bumangon para magtungo sa kusina at uminom ng tubig noon. Pagkatapos kong kumuha ng tubig noon, bigla akong napalingon sa likuran ko. Kamuntikan ko nang mabitawan ang basong hawak ko
nang bigla akong makakita ng lalaki na nakatayo sa may likuran ko nun. Mabuti na lang si tatay. Tinanong ako ni tatay kung bakit gising pa ako. Sinabi ko naman sa kanya na nauuhaw ako nun. Maglalakad na sana ako pabalik sa higaan namin ni Karyas nang makarinig ako ng kakaibang ingay na nagmumula sa labas ng bahay. Parang aso't pusang nag-aaway sa likod nun. Naghahabulan. "Huwag mo nang pansinin pa. Matulog ka na, anak." Sinenyasan na lamang akong magtungo na sa silid tulugan namin nun. Hindi na nga ako nangulit pa nang masipat ko ang hawak-hawak niyang itak. Nakarinig na rin kasi ako ng mahihinang huni ng tik-tik nun. Kaya naiintindihan ko ang ibig sabihin ni tatay. Pagkabalik ko sa higaan ay gising na rin ang aking ina. Sinenyasan ako nitong huwag maingay at matulog na ulit. Kahit nakabado at naguguluhan sa mga nangyari, sinunod ko na lamang ang aking ina nun. Pero hindi na ako nakatulog pa ng maayos gawa ng patuloy kong naririnig ang huni ng tik-tik. At kabadong-kabado ako. Yung alam mong yung pakiramdam na ikaw yung punteriya. Alam kong ganun din ang mga magulang ko. Ito namang si Karyas siguro dala ng pagod. Mahimbing pa rin ang tulog niya. Sumunod na araw, naglakas loob akong tanungin ang mga magulang ko kung ano ang nangyari sa baryong kinatitiran namin. Na marami akong napapansing hindi maganda. Yung paatras yung unlad nito. Lalo na noong nakarinig ako ng tunog ng tik-tik nung gabi lang. Ayon sa aking ama, marami na umanong nagbago sa lugar. Kaya dapat ay nag-abiso man lamang umano ako bago kami umuwi doon. Hindi na umano gaya noon ang baryong kinatitirahan namin ngayon. Ilang taon na kasi akong hindi nakakauwi at naisip kong sorpresahin kayo, tay. Isa pa sa susunod na araw na yung fiesta, hindi po ba? Ano po bang ganap tuwing fiesta dito? Hindi mo naiintindihan, anak. Mahirap na ang baryo natin ngayon at dapat hinintay mo na lang kami magtungo sa may syudad. Konting ipon na lang, aalis na rin kami dito ng mga kapatid mo. Tugon ito. Anong ibig mong sabihin? Wala na po ba ang mga dating residente dito? Nasaan na po sila, Aling Omi, si Mang Karding, yung mga anak nilang maiingay at iba pa nating kapitbahay? Wala na po, no? Sunod-sunod na tanong ko nun. Marami na ang nagbago dito, anak, magmula nang umalis ka. Marami nang umalis. Marami ding dumating. Pilugaran na ng mga pesta ang lugar na ito. Kaya nagsilipatan na yung ibang nakatira dito na may pwedeng malipatang lugar. Pilit kong inintindi kung anong ibig sabihin niya. Pero kahit anong pagkalkulya ng utak ko, hindi ko talaga maintindihan. Maya-maya pa, binulungan ako ni nanay. Hinatak ako nito sa loob ng kusina bago niya sabihin ng mga katagang, marami na ang mga nakatirang aswang sa lugar. Hindi na umano kami ligtas doon. Siguro silang nakatira doon ng mga residenteng matagal na. Hindi ginagalaw kinakante. Hinahayaan lang. Pero ngayong umuwi umano kami, lalong-lalo na at may kasama akong dayo nun. Baka mapagdiskitahan umano kami nun. Hindi ko lubos mapaniwalaan ang mga narinig ko. Sa tinagal-tagal kong nanirahan roon kasama ang mga magulang ko, ni isang beses ay wala kaming kababalagang naranasan. Sa pagkawala ko ng 5 taon, napakarami pala talaga ang nagbago sa baryong kinalakihan ko. Hindi maganda ang pagbabagong yon. Nanindig talaga yung mga balahibo ko sa katawan, Sir Seth. Baka sa mukha ng mga magulang ko ang takot at pangamba. Isa pa, bakit naman sila magsasalita ng ganun kung hindi totoo, di ba? Doon nga ay napagtagpi-tagpi ko ang lahat ng pangyayari. Magmula sa matandang babae na nakasabay namin sa bus,
hanggang sa mga tricycle driver na ayaw kaming ihatid sa baryong kinaroroonan namin. Natigil lamang ang pag-uusap namin na yon nang dumating si Karyas at bumati na magandang umaga. Kakalabas lamang nito sa kwarto. Nang araw na yun ay pinayuhan ako ng aking mga magulang na bumalik na kami ng syudad ni Karyas habang maaga pa. Huwag nang magtagal pa ron. Pero nahirapan akong sabihin yun kay Karyas dahil ang paalam namin sa kanya mga magulang ay 1 linggo kaming mananatili sa probinsyang yon. Marami din akong ikinuwentong magagandang bagay na gusto niya ring maranasan dun sa lugar. Hindi ko alam kung anong sumagi sa isipan ko nun. Siguro dahil pagod kami, ayaw pa naming bumiyahe, o ayaw naming maglakad hanggang sa Bukana. O dahil noong mga panahon na yun wala pang masyadong hotel na pwedeng matuluyan sa bayan. At kapag didiretso pa kami dun sa sasakyan papunta sa Terminal o Pier, baka mahirapan at papagod kami. Basta, nakiusap akong kahit manatili pa kami ng ilang araw para makasama sila. Sinabi ko na lang na hindi kami aalis ng bahay at magtutungo sa iba nun. Ang nais ko lang talaga ay makasama ang mga magulang ko kahit ilang araw lang bago ako muling bumalik sa syudad. Wala namang nagawa pa ang mga magulang ko, Sir Seth. Siguro naiintindihan din nila ako. Tinanong ko nga sila kung saan nila balak lumipat kung sakaling meron na kaming sapat na pera para palipatin sila nun. Wala din silang masagot pa. Naghahagilap pa sila. At kung maaari ay sa pinakamalapit tumano ng mga kamag-anak namin. Ang problema, nasa magkakaibang isla pa yung mga kamag-anak namin nun. Watak-watak kami. Pero ayun nga, pumayag sila. Hindi na lamang kami lumabas ni Karyas. Nagtataka man ang mister ko noon pero wala Ang ginawa na lamang namin noon nagmistula kaming mga nakulong na sardinas doon sa loob ng bahay. Kung lalabas man kami, hanggang bakuran lang. Ultimong ang mga magulang ko. Lumalabas paminsan-minsan sa kalsada. Nag-aantay sila ng mga pwedeng tricycle na dadaan tapos kokontratahin nila sa araw na alis namin noon. Yun din kasi yung isang problema, Sir Seth. Kung aalis ang mga magulang ko o pupunta sa bayan, siguro maglalakad pa sila ng konti ng 1 o hanggang 2 baryo bago sila makahagilap ng tricycle noon. Naging maayos ang ilang araw naming pagtira o pananatili doon sa lugar. Akala namin ay ayos na. Akala namin ay wala nang gagambala sa amin. Hanggang sa isang gabi noon, naramdaman kong unti-unting umaalinsangan ng buong paligid at tila ba init na init ako sa aking sarili. Hindi ako makatulog. Nang tingnan ko naman ang orasan namin ay mag-aalas 11 pa lamang ng gabi noon. Tahimik ang paligid. Maya-maya pa, nakaramdam ako ng pagkaihi. Bumangon ako at magtutungo na sana sa banyo. Nang walang ano-ano ay nakarinig ako ng huni ng tiktik. Napakahina ng huni na yon. Parang bumubulong na lamang sa mga tenga ko. Sa hindi malamang dahilan ay bigla na lamang nanindig ang mga balahibo ko sa katawan. Kinilabutan ako noon. Maya-maya pa, meron akong napapansin na parabang nagpupumilit na pumasok sa maliit na awang ng pinto namin. May awang kasi doon, Sir Seth, at siguro pag inunti-unti yun talagang mabubuksan yun. Ang akala ko pa nga si tata yun Nakainom na gabi na kong umuwi. Nilapitan ko pa ito. Tinitigan kong maigi. At ganun na lang ang gulat ko nang makitang hindi yun ang aking ama. Yun ang matandang lalaking nakabangga ko sa sentro. Hindi ako pwedeng magkamali nun. Kulay uling na ang matandang yon sa itim.
At ang mas ikinagulat ko ba ay para bang may ilaw na nagbabaga ang mga mata nito. At bukod sa kanyang mga kamay, nakalabas ang mahabang dila na pilit akong inaabot noon. Dahil sa maliit lang naman ang aming bahay ay agad-agad kong nagising ang aking mga magulang. Napabangon na rin si Karyas noon. Nabanaag ko sa mukha nito ang pag-aalala. Agaran kong tinuro sa kanila ang nakita ko. Pero nagulat ako nang wala na ito doon. Pero magpaganon pa man, patuloy pa rin ang tunog ng tiktik sa paligid. Pagtingin ko sa sahig ng bahay namin, Sir Seth, andun siya sa may silong, nakasilip sa siwang ng sahig naming kawayan. Bigla itong ngumanga at doon ay biglang sumingaw ang napakabahong amoy. Lumipat doon ang nilalang sa tapat ko pa mismo pumesto. At dahil sa takot ko, naihi ako ng tuluyan, Sir Seth. Sa madaling salita, naihian ko ang nilalang sa baba ng silong na yon. Nakita din yun ni tatay. Tumakbo ito. May kinuhang kung anong latigo sa silid tulugan nila ni inay at mabilis na lumabas ng bahay nun. Dali-dali naman siyang sinundan ni Karyas para tulungan. Bitbit nito ang itak na hindi ko alam kung saan niya nahagilap. Patong-patong na kaba at takot ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Habang ang aking ina at mga kapatid naman, pilit akong pinapakalma na para bang hindi na bago sa mga ito ang nangyayari sa lugar. Mula sa loob ng bahay, may mga narinig kaming halo-halong tunog ng kung anong hayop. Maging mga pagaspas na malalaking pakpak, naririnig ko na rin. Grabe yung takot ko noon. Nag-aalala pa ako sa dalawa. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik na sa loob ng bahay si Karyas. Kasunod nito si tatay. Nabahala naman agad kami ni inay na makita naming puro dugo ang itak na hawak ni Karyas noon. Pero bago pa man kami makapagtanong, sinabi kaagad ni tatay na nataga niya sa likuran ng nilalang nang habulin nila ito. Hindi na kami nakatulog pang muli. Kinabukasan, hindi pa man sumisikat ang araw. Umalis na ng bahay ang aking ama. Sinabing may importante siyang pupuntahan. Nabahala naman ako gawa ng baka ano ang mangyari sa kanya noon. Lalo na't napag-alaman kong halos lahat na ng naninirahan sa baryong yon. Yung mga hindi namin kakilala. May lahi umanong aswang. Baka pagka-interesan si tatay kumbaga. Pero nang sabihin ni nanay na tiyak niya magtutungo si itay sa nakakataas sa baryong yon at makikipag-usap sa nangyari, kumalma ako. 2 oras ang lumipas ay bumalik si tatay ng ligtas. Bakas sa mukha nito ang pagkadismaya. Galit na galit. Ayon kasi umano sa nakakataas nun, hindi na daw sila makikialam sa mga nangyaring gulo sa amin. Kaya ayon, Sir Seth, wala sa oras, umalis kaming lahat doon. Bago pa man kami balikan ng kung sino mang nataga ni Karyas nung nakaraan. Wala mang konkretong plano ay nag-alsa balutan ng pamilya namin ang araw ding yon. Wala na rin naman kaming ibang pagpipilian. Wala di ba? Pag mananatili pa kami doon, mamaya kung ano pang mangyari sa amin. Dala ang perang naipon, lahat ng gamit at damit na pwedeng mabitbit. Umalis na kami sa lugar. Inunti-unti yung mga gamit hanggang labas ng kalsada. Pansin na pansin ko noon, Sir Seth. May mga matang nakatingin sa amin mula sa bintana. Nakasilip. Ito'y mga bagong tao na hindi ko kilala. Yung kapatid ko ay naglakad ng 2 baryo bago nakarating at nakakita ng 2 tricycle noon, na siya namang kinausap niya para pick upin kami at mga gamit namin doon sa kung saan kami nag-aantay. Bali ang nangyari noon, pagdating namin sa may baryo, sa mismong bayan ng Iloilo, hinanap ni tatay ang kanyang kumpare.
Nakiusap na doon muna at titira ng pang ilang araw habang inaayos yung mga gamit at mga tiket namin noon. Pumayag naman ito. Ikinuwento ni tatay ang nangyari. Sinabi naman itong kumpare niya na dapat dati pa umalis na umano sila doon sa lugar. Subali ay nga, pagkatapos ng ilang araw ay bumiyahe sila tatay patungong Cebu. Naiwan yung mga gamit niya doon sa kumpare niya pansamantala. Inunti-unti na lamang balikan ni tatay nung naging stable na yung lugar nila doon o naging stable na sila doon sa tinitirahan niya sa kapatid niya. Makalipas ang ilang buwan, inayos ng aking ama ang titulo doon sa lote kung saan kami dating nakatira. Naibenta niya naman ito, Sir Seth, pero sa mababang halaga lang. At pagkatapos noon ay hindi na siya bumalik doon sa liblib naming baryo. Makalipas pa ang ilang buwan, napag-alaman ko na buntis pala ako, Sir Seth. Dumagdag siguro yun sa pagiging mabango ko sa mga ganong nilalang. Pagkatapos kong mga nakay doon na kami tumira ni Karyas sa Cebu sa mga magulang ko. Nagpatayo kami ng maliit na negosyo doon. Pasimula kumbaga. Hanggang sa naging maayos na yung negosyo namin at ang mga magulang ko ang namamahala doon.